Huwag niyo nang pansinin yon. Mamaya, malalaman din nila kung sino yung minamaliit nila. O siya, papasok na kami sa ruweda. Maiwan lang kayo dito sa labas ha. Bantayan niyo yung iba pa nating mga panlaban. Baka masilisyan pa tayo. Mahirap na. Wika niya sa mga kasama niya. Oo, Kanoli. Walang problema, kami pa. Wika naman ni Lando. Matapos nilang mag-usap, sa muling pagkakataon, masusubukan na naman ang lakas ng bertud ni Noli sa mga mayayabang na sabungero. Pagpasok nila sa loob, nasipat nila ang magiging kalaban nila na pinalakad-lakad sa lupa ang manok nito nang siyang nagpahatak naman ng mga namumusta dito. Dahil sa bagsik kong titingnan ang mga kalaban nilang manok. Sila Noli, Guyo at Danilo naman na natiling nakamasid lang sa kalaban. Habang hawak-hawak lang nitong si Noli ang panglaban niya. Dahil sa kanyang estilo, ang akala tuloy ng mga tao, nahihiya lang itong si Noli sa kanyang mga manok. Dahil ayaw nitong ilapag sa lupa upang masilayan ang tindig nito. Nang mapansin siya ng ibang mananabong doon sa lugar na yon, yung iba naman, animoy naalala ang galawan niyang yon. Kaya't wala yung pag-atubiling pumusta sa kanyang panlaban. Habang yung kalaban na natiling nakangising nakatingin sa kanila. Tila ba wala sa isipan ng mga ito ang matatalo sila. Maya-maya pa, lumapit na sa kanila ang sentensyador at ang tagapunas ng bulang. Ang sabi pa sa kanila ng isa dito ay, "Ginoo, wag ho kayong maingay. Pumusta ho ako rito sa manok nyo. Alam ko kung ano ka. Kaya't sana, ipagpatuloy mo lang ang ganun mong ugali. Mapagkumbaba." Bulong ng kasama sa sentensyador. Nang marinig ito ni Noli, ngumiti lang naman siya habang walang imik. Habang umatras siyang nakasapo sa katawan ng manok niya, taimtim naman siyang nag-uusal upang ikarga sa kanyang manok. Paglapat ng pampakunat at kabal sa katawan ng manok niya, wala namang kaalam-alam ang kalaban sa kanyang tangang meron siya. Pagtaas ng sentensyador sa kanyang sombrero, yun naman ang naging hudyat para bitawan na ang mga manok. Pagsangkaan ng mga panabong, sipat na sipat naman nila Danilo ang matinding labanan. Maya-maya pa, biglang napatigil itong si Noli nang lumapit sa kanyang kinaroroonan ang matipunong lalaking na may-ari ng manok sa kalaban. "Parang may gusto ka yatang patunayan sa aming pangkat, ano? Alam ko na ang sinasandalan mong gamit. Maghintay ka, dahil basagin ko yan sa harapan mo." Wika nito, sabay layo sa kanya. Nang marinig ito ni Noli, bahagya naman siyang kinabahan, kaya't muli siyang napatitig sa dalawang manok na naglalaban. Pagsilay niya sa kanyang pambato ay ang siya namang pagsisigawan ng mga tao. Dahil nakita nitong duguan yung manok ni Noli habang laylay na ang kana nitong paa. At doon napagtanto nitong si Noli na kaya ganon ang asal ng mga yon dahil sa may alam sila pagdating sa pangontra ng pagkunat at kabal. "Noli, parang grabe ata yung tama ng ating panlaban ah." Wika pa nitong si Danilo. Parang dito yata tayo minalas ah. Ayan oh, halos gumagapang na yung sa atin." Sabat pa nitong si Guyo. Ang mga kasama naman nila sa labas
Rinig na rinig naman nila ang hiyawan nito habang sinasambit ang pangalan ni Nuli. Imbis mataranta itong si Nuli, tumawa lang naman siya sa kanyang mga kasama. Sige, ibuhos nyo ang lahat nyong kaalaman. Kung sa lamang kang espiritual lang naman ang gusto nyo, pues magpapalabas tayo. Wika ni Nuli, habang mabilis ang tinawag ang mga anino ng mga bubuyog. Paglitaw ng mga anino, dali-dali naman itong nakisali sa labanan, nang siyang naging dahilan para mag-ingay ang mga tao. Imbis kasi tuluyan ng manok ng kalaban yung kanila, ay biglang naging iba ang direksyon nito. Minsan papalo iyon sa lupa habang patalon-talon na para bang may hinahabol. Dahil hindi naman ang tari ng manok ang napuruhan sa manok ni Nuli, may pag-asa pa itong makaganti. Pagdaan ng manok sa kalaban, dito sa manok ni Nuling nakadapa na lang, bigla naman itong hinawakan ang kabilang pakpak nito at walang habas na binuhos dito ang sunod-sunod na palo ng mga paa nito. Pagsilay ng mga tao, nakita na lang nitong nakabao na ang tari sa manok ni Nuli doon sa kalaban. Dahil sa mga nasaksihan ng mga kalaban, hindi naman yun makapaniwala. Dahil ang inaakala nilang basta-basta na lang nasusumpa ay hindi pala. Habang papalabas ng ruweda ang mga yon, sipat na sipat nila ang mga mata nitong nakatitig pa rin sa kanila. Paglapit ng lalaking kasama sa sentensyador, nakangiti naman itong nakatingin sa kanila. Parang binabaliktad pa yung sitwasyon ah. Kakaiba ka talaga. Biruin mo, halos lumabas na ang lahat ng lamang loob ng kalaban. Wika naman ni Guyo sa kanya. Dali-dali naman yung lumabas kasama si Danilo, habang itong si Nuli, kinubra yung panalo niya. Makalipas pa ang mga minuto, pumunta na rin siya kung saan ang mga kasama niya. Hindi na nila nailaban pa ang isa nilang tandang dahil nasa 5:00 na yun ng hapon. Kaya't minabuti na lang nilang umuwi upang sa kubo na lang nila ituloy ang kasayahan. Subalit sa kanilang paglalakad, hindi na malaya nilang lahat na merong kumursonada sa isa nilang kasama. At habang masayang-masaya silang naglalakad, bigla na lang natigilan ang kanilang pangkat nang may 3 taong biglang lumabas sa makapal na talhiban at biglang pinalo itong si Danilo sa lalaking nakalaban nila sa sabungan na hindi napapansin. Mabuti na lang dahil malakas din ang espiritual na kabal nitong si Danilo, kaya't hindi ito napuruhan. Dahil sa pangyayari, naalarma ang buo nilang grupo at nagsilapitan kung saan si Danilo. Nang kinausap nila ang mga lalaking yon, napapansin nilang may halong pambabanta na ang mga sinabi nito. Kahit gano'n na ang mga sinabi nito, mahinahon pa rin nila itong kinausap. Habang dinukot na nitong si Danilo ang mutya ng gabi, paghawak ng kaibigan niya sa kanyang gamit, mumisi lang naman ang mga lalaki habang patuloy sila nitong pinagmumura. Mga Ginoo, hindi na yata tama yung ginagawa nyo. Kaya upang hindi na tayo magkasakitan pa, paraanin nyo kami. Wika naman ng ermitanyo. Subalit, talagang napakatigas ng mga lalaking yon at sinabihan pa sila nitong, "Sa susunod, huwag na kayong dumayo dito. Kung ayaw nyong maiwan sa lugar ang mga bangkay nyo dito." Matapos itong sabihin ng lalaki, ay ang pandilim naman ng paningin nitong si Danilo. Walang sabi-sabi.
Bigla naman yung inundayan ni Danilo ng suntok nang siyang dahilan para bumagsak yun sa lupa. Dahil sa mga pangyayari, napilitan namang sumugod ang dalawa pa nitong kasama, subalit hindi pa yun makalapit. Nagawa na nitong sinuling tapihin ang mga yon upang wag ituloy ang binabalak nito. Ang dalawang ermitanyo noon na natiling nakatayo lang kasama ang iba nilang pangkat. Dahil alam kasi ng mga ito na hindi na tama ang ginagawa ng mga lalaking yon. Habang hawak-hawak ni Nuli ang dalawa, patuloy naman niya itong sinisindak. Sige, magpupumiglas pa kayo. Hindi ako magdadalawang isip na baldahin kayo. Seryosong wika ni Nuli sa mga lalaki. Dahil sa mga sinabi ni Nuli, bigla namang huminahon ang mga yon habang napapaupo sa lupa. Ilang minuto pa ang makalipas. Hindi na nila napapansin na pinagkumpulan na sila ng mga tao. May nakasukbit na mga itak sa mga tagiliran nito. Nang siyang maging sanhi para makatakas ang tatlong lalaki sa mga kamay ni Nuli. Nasa palagay nila, mga kasama ito ng mga lalaking nantrip sa kanila. Maya-maya pa, unti-unti na ring tumaas ang tensyon sa paligid nang siyang ikinabahala ng dalawang ermitanyo. Dahil sa mga oras kasi na yon, may kasama silang mga walang karga sa katawan. Pilit silang nagpapaliwanag dito na hindi sila ang humanap ng gulo. Subalit hindi sila nito pinapakinggan na parabang tinuri nitong tama ang mga kasama niya. Maya-maya pa, nagbanta na rin ang mga ito ukol sa kanilang grupo. Parabang hindi nito alam kung sino sila. Ayon sa grupong sinapak ni Danilo, magsisilbing batayan ito para sa pamilya nila, para gumawa ng hakbang, para sila'y mapagpayat. Hindi rin ito ipinagsintabi ang mga kasama niya ukol sa nangyayaring insidente. Huwag niyo sanang kalimutan ang pangyayaring ito. Kayo ang nauna doon sa sabungan pa lang. Ano man ang magiging kahantungan nito, kasalanan niyo ang lahat ng iyon. Wika ng lalaking may katandaan na. Dahil sa sinabi nito, dahan-dahan namang naglalakad ang ermitanyo habang humigop-higop sa kanyang tabako. Si Mang Carpio naman, nakahanda ito kung sakaling magkakagulo, maibukod niya ang mga kasama nilang walang magawa sa bakbakan. Kung ganon, ikinagalit nyo pala ang pagkatalo ng grupo nyo sa sugal dito sa pangkat namin. Para naman yatang hindi na tama yung ginagawa nyo. Wika naman ng Manong Duming. Makalipas pa ang mga minuto, minabuti na lang ng pangkat nila Nuli na umalis sa lugar. Dahil marami nang nakiisyusong mga tao na napapadaan sa lugar na yon. Bali nasa alas 5 pa yun ng hapon, kaya't maliwanag pa at marami pang taong nakikiisyuso. Habang binagtas ng pangkat nila ang daan papawi sa baryo nila Nuli, doon nila nakumpirmang isa palang pangkat ng mga aswang ang nakasagitan nila. Dahil ayon sa ermitanyo, kahit nagbabalat ang mga yon bilang isang tao, kitang-kita nila ang tunay nitong budi. Dahil na rin sa kanilang mga amoy na parabang nabubulok na karne. Sa pagdating ng kanilang grupo sa mismong farm nitong sinuli, inaabisuhan naman ng dalawang ermitanyo ang dalawang magpinsan na si Guyo.
na ipagbabukas na ang kanilang pag-uwi. Kuya, bukas na kayo tumungo sa pamamahay nyo. Alam nyo naman, delikado ngayon sa daan. Lalo na't may nakasagutan tayo sa kabilang bayan. Sapat na ang banta ng mga yon na meron silang masamang pinapalak. Nang marinig ng dalawa ang sinabi ng ermitanyo, sumagot lang naman dito si Leroy ng, sa totoo nga niyan, Manong. Dito talaga kami ni Guyo matutulog. May usapan kasi kami dito na mag-inuman tayo mamaya dito. Nang marinig ng ermitanyo ang sinagot nito, kahit papano, napapanatag naman ang kalooban nito dahil kahit pamilya na ang turing niya dito. Habang abala sa pagluluto ng bihag ang sakop ni Danilo, itong sinuli naman. Pinuntahan niya ang isa niyang tauhan para makakuha dito ng tuba para sa inuman nila mamaya. Ang kasama niya noong kumuha ng tuba, ang magpinsang Guyo at Leroy. Pagbalik nila, sakto namang kakatapos lang magluto ang mga kasama nila. Kaya't ng mga oras ding yon, sinimula na nila ang kanilang hapunan. At habang nasa pagkainan sila, panay lang naman ang usapan ng pangkat nila patungkol sa mga nangyayari doon sa bayan. Hanggang sa mabanggit ni Mang Carpio, nakabilugan pala ng buwan ng gabing yon. Nang marinig ito ng mga kasama nilang kumakain, halos naman yun matitigilan. Dahil alam ng mga ito na kapag sasapit ang ganong panahon, kalakasan yun ng mga elementong napapanig sa kaliwa. Manong, paano na yan? Di kaya susugurin tayo dito ng mga yan? Lalo na't nagkaroon tayo ng hidwaan sa mga aswang na yon. Wika ni Leroy habang natitigilang kumain. Upang mawala ang pangangamba ng mga ito, pinili naman ang dalawang ermitanyo na magbigay dito ng payo. Mga eho, huwag kayong mag-alala. Kahit isang baryong aswang pa yan, hindi yan makakagalaw sa inyo. Matapos marinig yun ng isa nilang kasama, tila ba nagkaroon yun ng tapang sa kanyang katawan, lalo na't ang maestro nila Danilo at Noli ang nagsasalita. Makalipas pa ang mga minuto, natapos na rin silang maghapunan habang sinisimula na ang kanilang inuman. Habang nag-inuman sila sa ilalim ng malaking puno ng manggang maraming upuan, panay naman ang pagsipat ni Noli sa buwan dahil pakiramdam niya may darating na mga bisita ng gabing yon. Hindi nga siya nagkamali. Hanggang sa pagsapit ng 12:00 ng gabi, doon na sila nakarinig ng pag-ungula ng mga aso sa kanilang baryo. Habang narinig nila ang mga tunog na yon, nagwika na dito ang ermitanyo ng, kahit anong mangyayari, huwag kayong lalabas ng bakod. Kami na ang bahala sa darating na ating mga bisita. Nang marinig ng mga kasama nila ang sinabi nito, bahagya naman yung napapatahimik at ilang sandali pa, tumayo na sa pagkakaupo ang dalawang ermitanyo. Habang si Noli at Danilo, nagpapakawala na ito ng mga buhay na salita upang mas madali nilang matukoy kung saan nagmula ang paramdam ng mga aswang. Maya-maya pa,
Pinili ng pumesto ang dalawang ermitanyo sa may bandang harapan ng pintuan ng farm ni Noli. Nang siyang sinundan nilang dalawa. Habang nakatayo ang mga ito, nagwika ang ermitanyo ng, "Huwag kayong pakakampante, Noli. Hindi rin pagkaraniwang na mga aswang ang bibisita sa atin. Dahil kung normal na aswang lang ang mga ito, doon pa lang nang masapak ni Danilo ang isa sa kanila, hindi na yun magtangkang tumungtong sa lugar na ito." Nang marinig nila ang sinabi ng ermitanyo, maigi naman nilang tinandaan ang sinabi nito. Maya-maya pa, binuksan na nila ang entradang gate para doon antayin sana ang mga nilalang. Subalit sa pagbukas pa lang nila Noli sa gate, nasipat na nila ang grupo ng mga aswang na nakatayo sa hindi kalayuan ng kanilang manukan. Subalit ang nakakuha sa kanilang atensyon ay ang pinuno ng mga ito na nakatayo sa mismong harap nila. Napakabangis ng itsura ng pinuno nito dahil meron itong itsura. Dahil meron itong ulo na nakakalbo na may mga balat na kulukulubot, habang yung mga mata nito nagbabaga din sa dilim at sipat na sipat nila ang dila nito na halos nasa 3 pulgada sa haba. Meron din itong mga ngiping nagsisitalasan na para bang ngipin ng isang buhaya. Kayumanggi din ang balat nito habang may mga brasong butot balat at may kukong sobrang haba. Habos pangilabutan silang dalawa ni Danilo dahil kahit butot balat ang braso nito, makakapal naman yon na halos doble ang laki kumpara sa kanilang mga braso. Mabilisan sila nitong pinaikutan habang handang-handa ng sumugod sa kanila. Habang nasa gitna silang apat, kampante namang nagsalita si Manong Duming ng, "Anong pinupunta nyo rito? Gabi na, para bibili pa kayo ng mga manok dito?" Nang marinig ng pinunong aswang ang sinabi ng ermitanyo, galit na galit naman itong sumasagot ng, "Narito kami para gumanti dyan sa kasama nyong gumulpi sa pamangkin ko. Sinisigurado ko na ngayong gabi babalik kami sa aming baryo habang dala-dala namin ang mga pugot nyong ulo." Wika ng nilalang. Nang marinig nila ito, bigla namang pinatay ng ermitanyo ang tabako niyang higop-higop. "Aba, kayo pa ang matatapang. Iyong pamangkin mo naman ang may kasalanan. Sige, gawin nyo ang nais nyo. Pero binabalaan ko na kayo. Siguraduhin nyo lang na matatalo nyo kami. Dahil kapag bigo kayong gawin ang mga bagay na yon, hindi na kayo masisikatan pa ng araw." Wika nito sabay suot ng kanyang sombrirong gawa sa buli. Maya-maya pa, dahan-dahan namang naglalakad ang pinunong aswang habang mabilisang nagpapalit anyo. At doon nagulat itong si Noli dahil ang anyong nakita nila sa nilalang na yon ay hindi pala yun ang tunay niyang lakas. Dahil sa pagbabago ng anyo nito, lumitaw ang wangis ng isang gabunan. "Talaga nga namang ang tatapang ng pamilya mo. Ngayon, sabihin mo, albularyo,
Ano naman ang magagawa nyo sa buong pangkat namin? Na para bang hindi talaga nito natunugan na mga antingero at ermitanyo ang nasa harap nila. Dahil sa sinabi ng pinunong gabunan, nagbigkas ng isang usal ang ermitanyo nang siyang sinundan ni Mang Carpio. Sa isang iglap, bumungad sa mga mata ng mga aswang ang trabungkong nagbibigay ng napalakas na silaw na nagliliwanag. Dahil sa mga nakita ng mga aswang, bigla naman itong nagsisiatrasan habang yung mga mahihina nitong kasama nagsisitaguan yun sa malalaking puno ng akasya. Pero bago ito umatras ng todo, bigla na lang naninigas ang mga liig ng mga aswang, pati na ang gabunan nila. Dahilan para matigilan ito. Paglapit ng ermitanyo sa kinatatayuan ng mga gabunan, mabilisan namang binunot ng ermitanyo ang kanyang kampit na pinanhihiwa niya ng tabako niya. Saka itinarak sa balat ng gabunan. Kanina pa akong nagtitimpi sa iyo, gabunan. Ngayon, ipuhos mo ang nalalaman mong lakas. Alam mo ba, na ilang daan na ang napapatay ko na kagaya mo. Wala ka pa sa kalingkingan ko para ako'y hamonin mo. Hindi ako pumapatay ng laman. Bagkus ang nakatarak sa balat mo ang papatay sa kaluluwa mo. Wika ng ermitanyo, sabay guhit sa hangin gamit ang kanyang kampit. Sa pagbitaw ng ermitanyo sa pinunong gabunan, ay ang pag-atras naman ito papalapit kila Nuli. Ilang sandali pa, bigla namang nawala ang salamangkang bumabalot sa lugar nang siyang dahilan para muling makagalaw ang buong pangkat ng mga gabunan. Pagsipat nila sa kanilang pinunong biglang nabuwal sa kinatatayuan nito. Dali-dali naman nila itong kinakaladkad papalayo. Pero nang mapagtanto ng mga aswang na yon na binawian ng buhay ang kanilang pinuno, muli yung lumingon sa kanila habang bakas sa pagmumuka ang galit at puot. Pero nang mapagtanto nilang kahit ang mismong pinuno nila ay walang panama sa matandang si Manong Duming, tuluyan na rin yung lumayo sa lugar. Partida, hindi pa gumagalaw silang tatlo. Ganon lamang kadaling tiniris ng ermitanyo ang ganong kalakas na gabunan. Pumasok na tayo sa loob. Gabing-gabi na. Wika nito habang muling tinungga ang tubang nakalagay sa katawan ng kawayan na nakasabit sa kanyang tagiliran. Habang naglalakad silang papasok sa loob ng pintuan, pasipat-sipat naman itong sinuli sa buong paligid habang nagwiwika ng, "Anong mangyayari sa pinunong yun, Mano? Mabubuhay pa ba yun?" Tanong niya. Ang sagot naman ng ermitanyo, Nararapat lang yun sa kanila, iyo. Kapag narinig mo na sa isang nilalang na desidido na itong ikay paslangin, pagbigyan mo na. Dahil maaring isa sa ating pamilyang walang karga ang kunin nila para magiging pihag. Nang marinig nilang dalawa ni Danilo ang sinabi nito, na pag-isip-isip naman nila na mas okay na yung sila ang makauna kisa ikaw pa ang maunahan. Oo nga pala, yung batong ibinigay ko sa iyo, inihanda mo na ba? Dahil hindi natin alam ang mangyayari sa mga alaga mo ngayong gabi. Lalo na't
Nararamdaman ko na bukod sa mga nilalang na dumayo dito, nagmamasid lang sa atin yung mga awok na humanap ng pagkakataon para umatake. Dahil sa sinabi ng ermitanyo, bigla namang naalala ni Nuli ang dapat pala niyang gawin. Kaya't ng mga oras ding yun, magkasama silang apat kung papaano ilagay ang proteksyon na medalyon sa kanyang bakuran. Subalit habang nagpapaikot-ikot sila sa mga bakod ng mga manukan, agad naman silang natunugan ng mga tauhan ni Nuli na naglilibot sa buong paligid. Paglapit nito, wala naman yung gaanong katanungan dahil kaagad naman itong naunawaan ang ginawa nila. Makalipas pa ang mga ilang minuto, tuluyan na nga nilang natapos lagyan ng mga pangontra ang bawat sulok ng manok ni Nuli. Kaya't bago sila nagpahinga, inubos na muna ng kanilang pangkat ang mga naiwang inumin. Pagkatapos nilang maubos ang mga tubang inihanda nila, ramdam na ramdam nila ang espiritu ng tuba. Kaya't pinili nilang magpahinga at sama-sama sila noong natulog sa isang bahay na palaging tinatambayan nila Nuli. Nagkasya naman sila doon dahil marami namang mga upuan doon. At makalipas ang gabing yun, pasalamat naman itong si Nuli dahil walang nangyaring kakaiba sa kanyang mga alaga at mga kaibigan. Sa lumipas na 3 araw, halos wala silang ibang ginawa noon kundi magsaya, kumatay ng manok at kasabay na lalasing. Subalit dumating ang isang araw na biglang pumasok sa kanyang isipan ang buwan kung saan may nagaganap na fiesta sa lugar ng kaibigan niya na nakatira pa sa bayan, at siguradong may malalaki ring pasabong na magaganap doon. At isa pa, kailangan niyang magpakita sa kaibigan niyang yon dahil matagal ng panahon na inakala nung patay na siya. Mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. Sa mga bago dyan, hulaan nyo kung sino yung puntahan niya sa bayan at kung sino yung kaibigan niyang yon. Siguro kung napanood nyo yung part 1 hanggang sa episode na ito, siyempre alam nyo na kung sino yung taong yon. Kaya kung nagustuhan nyo ang ating kwento, isa namang like dyan. Hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.